Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Marami pa namang way para mabalik yung ex mo. May mga pagkakataon na kapag mahal ka pa niya, kahit lumapit ka sa kanya at makiusap ka, magkakabalikan pa kayo eh. So, it's all about distinguish kasi. Kapag nadi-distinguish mo na may love pa siya sa'yo, base sa nagiging action niya, or base sa ginagawa niya, kung ramdam mo pa rin na kahit paano, mahal ka pa rin niya, and you can read that psychologically, you can see it through, di ba? So kung nararamdaman mo at nakikita mo na mayroon pa rin siyang pagkakagusto sa'yo, sa madaling salita nun, may times na kahit ikaw yung bumalik, possible siya. Alam niyo yun, hindi naman lahat ng balikan nagagamit is puro no contact rule, no contact rule. Ito na nga yung pinakapagkakataon kung bakit nasasabi ko na minsan mahirap gamitin ng no contact rule. Dahil baka hindi yun para sa'yo, baka kasi mahal ka pa at pwede mo pa siyang idaan sa pakiusap. However, alam ko na gusto mo ma-distinguish yan, kaya nga doon ko ina-advise yung one-on-one coaching sa inyo. Dahil doon nyo siya mas maiintindihan kung dapat ba o hindi, para mabalik mo yung ex mo. Anyways, sa madaling salita, dumarating kasi sa part na pwede ka naman makipagbalikan or mag-request ng, alam mo yun, ng something na ulitin-ulit natin tong relasyon na to. You can do that as long as yung tao, alam mo sa sarili mong mahal ka. But, there are times na talaga nanlalamig na siya sa'yo. At talagang wala na siyang pag-ibig sa'yo. Kaya kahit ano pang uri ng pakikiusap mo, hindi na yun uubra. Yun yung sinasabi kong kung hindi mo madaan sa santong dasalan, kailangan natin idaan sa santong paspasan. At ito ang dapat mong iwasan. During this breakup, iwasan mong magpakita ng anumang uri ng kahinaan. Iwasan mong magpakita ng anumang uri ng pag-reach out, pag-i-stalk sa kanya, paggawa ng mga bagay-bagay na makakapag-agaw ng atensyon niya, na makukuha mo yung, alam mo yun, yung parang ang obvious mo na gumagawa ka pa rin ng way para magkaroon kayo ng balikan dahil pinapakita mo pa rin sa side mo na mahal mo siya at gusto mo pa rin na magbalikan kayong dalawa. If you are going to show these signs of weakness at nanlalamig na siya sa'yo, para siyang bangkay na matagal ng patay, then there's no possibility na masettle yung ganong issue. So sa madaling salita, imbis na matulungan ka ng plano mo na yan, lalo kang hindi natutulungan ng ganong plano. So, dapat mong iwasan ang bagay na ito. Dahil ito yung magdadrag sa'yo pababa eh. Dito kasi lalabas yung pakiramdam na gusto mo siyang pilitin kahit para siyang malamig na bangkay na ayaw na mag-respond sa'yo. And you think that it's going to help the relationship, but no, it is not. It's not going to help you at all. So, what I can advise during this situation is just stick to no contact because you don't have a choice. Wala ka naman choice right now eh. So, hindi mo pwedeng piliin yung ibang option kung wala namang ibang option. Liban sa no contact. Parang yun lang yung tangi mong choice. No matter how smart you are, no matter how good you are, no matter how beautiful you are, no matter how rich you are, kahit ano pa yung mga achievements mo sa buhay, kapag yung ex, yung karelasyon mo ngayon is nanlamig sa'yo at bigla niyang tinuloy-tuloy ang paglalamig niya, then talagang magkakaroon ng malaking problema dyan. Talagang madadamage ka sa mga ganyang sitwasyon. So, I would suggest and I would advise to you na imbis na makipag-settle ka sa mga ganyan, you should just have your own way, your own path, your own world. Because it doesn't make sense kapag pinilit mo na maayos ang isang bagay na sobrang hirap ayusin. Doon ko sinasuggest na mag-no contact ka kapag yung karelasyon mo is malamig na bangkay na. Kapag ramdam mo na talagang wala nang nararamdaman, yung tipong wala nang emosyon, wala nang reaksyon sa mga pinaggagawa mong shit sa buhay, that would be the time that you must choose no contact. Yun yung kailangan mong maging komportable sa zone na yan. Although gusto mo magreklamo na hindi naman ganyan. Dati, ba't ko nararanasan to? I know you want to add some drama, but that's life. Hindi ka naman pwedeng mabuhay sa mundo na hindi mo maranasan yung mga ganyang bagay. Parang sobrang unfair naman sa iba na
Yung mga mayayaman na iba dyan, kung ano-anong nararanasan nilang trouble eh. Kung ano-anong problema nararanasan nila. Tapos ikaw, gusto mo exempted ka. Mayaman, mahirap. Walang mayaman, mahirap. Everyone is equal pagdating sa problema. And that would be the time na you need to take it professionally. So, it simply means that avoid being weak and you must stay focused. And my point is, just be professional with the situation. You can fix everything. Now, if you are still confused for no contact or no contact, if you have questions, just give us a message sa page. Thanks for watching.